Isipin mo ito, habang ang karamihan ay hirap sa pang-araw-araw na buhay, may isang negosyanteng Pilipino na sinasabing kumikita ng mahigit 1 bilyong piso sa loob lamang ng isang taon. Hindi siya artista, hindi siya politiko, pero isa siya sa pinaka-maimpluwensyang tao sa likod ng malalaking negosyo sa Pilipinas. Ang pangalan niya, Atong Ang. Pero paano nga ba siya yumaman? Totoo bang legal lahat ng kanyang pinagkakakitaan? At ano ang mga lihim na negosyo na hindi alam ng karamihan? Sa video na ito, ilalantad natin ang buong kwento ng kanyang yaman, ang kanyang pag-angat mula sa simpleng background, at ang controversial na empire na kanyang itinayo. Kaya kung gusto mong malaman ang mga sekreto sa likod ng kanyang bilyon-bilyong kita, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at panoorin hanggang dulo dahil siguradong mabibigla ka sa mga revelasyong ibubunyag natin ngayon. Si Atong ay naging chairman ng Pitmasters Live at may-ari ng Lucky Wallow Star Quest Incorporated, isang isabong operator na isa sa pinakamalaki sa bansa. Ayon sa kanyang sariling pahayag sa isang Senate hearing, ang kanyang kumpanya ay tumatanggap ng pusta na umaabot 1 hanggang 2 bilyon na piso bawat araw o humigit kumulang 60 bilyong piso kada buwan sa kabuuang betting volume. Kahit ilang porsyento lamang ang kinikita mula rito, ang tinatayang kita ng kumpanya niya ay nasa 3 bilyong piso buwan-buwan at pagkatapos bawas ang gastos at komisyon, may natitirang 800 milyong piso hanggang 900 milyong piso na kita. Ang figures na ito kahit hindi official audited financials ay nagpapakita ng matinding liquidity at negosyo ni Atong sa loob ng legal na framework na naset ng gobyerno at ni PAGCOR. Ang ahensya na may regulation sa isabong at iba pang gaming operations sa bansa. Ipinanganak noong dekada 70s sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Maliit ang kita ng kanyang pamilya. Ngunit sa murang edad, nakita niya na hindi sapat ang simpleng pag-iipon. Kailangan ang tamang diskarte at tiyaga. Habang ang ibang bata ay naglalaro lang, San Atong ay tumutulong sa maliit na tindahan ng pamilya, nagbebenta sa kapitbahay at natutong mag-manage ng maliit na puhunan. Dito niya natutunan ang pundasyon ng negosyo. Ang pera ay dapat umiikot, hindi lamang iniipon. Sa high school, nagsimula siya ng mga side hustles. Nagbebenta ng imported accessories sa kaklase, paminsang nagpapautang sa kapitbahay, at tinutulungan ang mga tindahan sa inventory management. Sa edad na 18, nakapagtipon siya ng sapat na kapital para subukan ang unang malaking venture, real estate investment. Noong 2005, bumili siya ng 3 lote sa lungsod ng Cebu. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Sa panahong yon, kakaunti pa lang ang nag-i-invest sa real estate sa lugar, kaya nakita niya agad ang opportunity. Pagkalipas ng 2 taon, dahil sa urban development at pag-usbong ng infrastructure, tumaas ang presyo ng bawat lote sa 4.5 milyon na piso na nagbigay sa kanya ng unang malaking kita. Humigit kumulang 4.5 milyon piso net profit. Hindi nagtagal, natutunan ni Atong ang kahalagahan ng diversification. Hindi sapat na iisa lang ang pinagkukunan ng kita. Kaya pumasok siya sa iba't ibang industriya. Real estate development. Mula 2008 hanggang 2012, nakabuo siya ng 5 residential subdivisions. Bawat isa kumita ng 25 piso hanggang 40 milyong piso. Pagkatapos, sa 2013 hanggang 2017, nagtayo siya ng 3 commercial buildings sa Metro Manila. Bawat isa kumita ng 80 hanggang 120 milyong piso. Microfinance lending. Sa 2010, sinimulan niya ang lending arm para sa maliliit at medium enterprises na walang access sa bangko. Noong 2015, umabot ang loan portfolio sa 350 milyong piso na may 15 hanggang 20% ROI per year. Import-export trading. Simula 2018, nag-import at nag-export siya ng consumer goods, electronics, at health products. Gross revenue ng trading division, 600 milyon na piso, net profit, 120 milyon na piso taon-taon. Tech startups at their franchisees. Pumasok siya sa emerging industries tulad ng food tech at e-commerce. Resulta,
80 hanggang 150 milyong piso yearly profit sa franchise/tech investments. Sa kabuuan, by 2024, ang annual income ni Atong Ang ay umabot sa mahigit 1 bilyon na piso. Breakdown ng kita. Real estate 350 to 420 million pesos. Lending 100 to 150 million pesos. Trading 120 to 150 million pesos. Franchises/tech 80 to 150 million pesos. Other investments 100 to 180 million pesos. Ngunit ang kwento ni Atong ay hindi lang pera. Sa likod ng bawat negosyo, makikita ang mindset ng isang strategist, risk management, timing, network building, at disiplina. Bawat hakbang, mula sa simpleng lote flipping, pagpapautang sa kapitbahay, hanggang sa tech investments, ay pinag-isipang mabuti at may kalkuladong risk. Sa kabila ng tagumpay, hindi rin naiwasan ang kontrobersya. May mga nagsasabing hindi transparent ang ilang deal, may bumabatikos sa lending practices, at may mga tanong sa impluensya niya sa real estate development. Ngunit pinili ni Atong na manatiling matatag, sumunod sa legal at regulatory requirements, at ipakita na ang kanyang diskarte ay results-oriented. Kilala rin si Atong bilang low-profile billionaire. Hindi siya laging nakikita sa media, mas pinipili niyang ipakita ang resulta kaysa ang proseso. Ngunit may glimpses ng lifestyle niya, luxury cars, malalaking properties, at philanthropic efforts na nakakatulong sa komunidad. Para sa kanya, ang pera ay kasangkapan, hindi layunin, at ginagamit niya ito upang lumikha ng impact sa pamilya, empleyado, at komunidad. Makikita rin ang kanyang principles sa business. Start small, think big, diversify investments, observe the market, calculated risks, humility, at discretion. Ang mga prinsipyong ito ang nagdala sa kanya sa bilyon-bilyong kita at patuloy na nagtuturo sa mga susunod na Filipino entrepreneurs kung paano umangat ng lehitimo. Sa huli, ang kwento ni Atong Ang ay hindi lamang tungkol sa 1 bilyong piso. Ito ay kwento ng sipag, diskarte, disiplina, risk management, o vision. Ipinapakita nito na hindi hadlang ang simpleng simula kung may tamang diskarte at determinasyon. Kung gusto mong makakita pa ng ganitong kwento ng Filipino entrepreneurs, i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng tagumpay sa negosyo at diskarte sa buhay.